Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1196, ang katapusan ng kaganapan sa Fortune City. Ano ang sinabi niya kay Lin Fang? Si Yang Zilan na nasa labas ng lugar ay mukhang sobrang kinakabahan. Nakatingin ang manghuhula kay Lin Fang kaya malamang na sinasabi nito sa kanya ang kanyang hinaharap, at ang mga tao ay tila nagkagulo. May malaking nangyari. Siguro sinabi sa kanya ng manghuhula na isa siyang basura. Agresibong sabi ni Zuan Yuan. Siguro. Tinitigan ni Yang Zilan si Lin Fang at tumango, sinusubukang pasayahin ang sarili. Nagkagulo ang mga tao, na hindi nakakagulat. Ang mga huling tao kung kanino ginawa ng manghuhula ang kanyang mga hula ay lahat ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Si Huang Fulong sa kanyang brutal na katawan ng dragon, si Jun Moshi sa kanyang imperial na immortal na katawan na maaaring maging isang dakilang emperador. Kung hindi siya namatay, malapit na siyang maging isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng bahwang. Pagkatapos, si Kung Ming ang Buddhist monghe, ang manghuhula ay tumingin sa kanya sa paraang nangangahulugan na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas, hindi man lang siya mas mahina kaysa kay Jun Moshi. Maliwanag kaya ang kanilang kinabukasan dahil nagpraktis sila ng sinaunang paglilinang ng Budista. Pwede ba akong sumagot mamaya? Tumiti si Lin Fang. Ang manghuhula ay hindi kapani-paniwala, ang pagiging malapit sa kanya ay hindi isang masamang bagay. Kaya mo, nakangiting sabi ng manghuhula. Pagkatapos ay ipinadala niya ang mga alaala sa ikatlong mata ni Lin Fang, ngumiti at sinabi. Kapag nakarating ka sa banal na lungsod, pumunta sa Fortune Shrine para hanapin ako. Sinadya ko ang sinabi ko ngayon. Fortune Shrine. Hindi nakaimik si Lin Fang. Sinulyapan niya ang Dragon King at si Duan Wu daw na nakarinig ng mga hula ng manghuhula. Sa kanilang panahon, ang Fortune Shrine ay umiral na. Pareho ba ito noong unang panahon? Lahat ay namangha. Ang manghuhula ay naglabas ng isang sanga ng oliba at ibinigay ito kay Lin. Ang manghuhula ay mula sa banal na lungsod at inamin na talagang umiral ang Fortune Shrine. Anong klaseng lugar iyon? At bakit Lin Fang? Lahat ay nakatingin kay Lin Fang. Si Long Teng, ang Thunderbird at iba pang katulad na mga tao ay gustong patayin siya doon mismo. Kailangan natin siyang patayin bago pa siya maging masyadong malakas. Akala ng maraming tao. Kinailangan nilang patayin siya upang siya ay maging walang kabuluhan. Congratulations Prince Lin. Sabi ni Yiren Lei na nakangiti kay Lin Fang sa maningning na paraan. Tumiti si Lin Fang pabalik sa kanya, ngunit medyo nabigla siya, mayroon ba siyang espesyal na katawan? Dahil ba naiintindihan niya ang iba't ibang uri ng abstruse energies? Ano ang itsura ng kanyang hinaharap? Tanong ng isang Daoist monghe sa sandaling iyon. Si Fu He ay nasa tabi niya at naisip. Nakakaloka. Napatingin sa kanya ang karamihan, wala silang partikular na impresyon. Mukha siyang ordinaryong cultivator. Ang tanging nakakaalam kung gaano siya kalakas ay si Fu He. Hindi niya makakalimutan si Qiyongqi. Ngunit lahat ay interesadong marinig ang sagot, ano kaya si Lin Fang? Maaari siyang magpasya kung ano ang gusto niyang maging, marahil siya ay magiging isang mas mababang emperador, marahil isang karaniwang emperador, marahil isang mahusay na emperador, marahil. Sabi ng manghuhula habang nakangiti ng walang pakialam at kinurot ang kanyang bigot. Ang kanyang kalmado ay nagpang-inag sa mga tao. Siya lang ang makapagpapasya kung ano ang gusto niyang maging. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi iyon ng manghuhula tungkol sa isang tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kapaligiran ay biglang naging isang nakakatakot na katahimikan. Baka si Lin Fang ay magiging isang emperador o isang dakilang emperador, siya ang makakapagpasya. Hehe, gusto kong uminom ng kaunti. Nakangiting sabi ni Huang Fulong, binasag ang katahimikan. Sina Lin Fang, Jun Moshi at Huang Fulong ay nakatanggap ng magagandang hula, marahil sila ay magiging hindi kapani-paniwalang mga cultivator sa mundo. Sayang si Yunfei Yang at ikaw wala ka doon. Ikaw na, sabi ng manghuhula sa Daoist monghe. Ang mga mata ng Daoist monghe ay kumikislap. Kailangan ba niya ang manghuhula para sabihin sa kanya ang kanyang kinabukasan? Dahil pinoprotektahan mo siya, baka mabali mo ang mga gapos at posas mo. Kumbinsido akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sabi ng manghuhula na nakangiti kay Qiyongqi at itinuro si Lin Fang. Hindi makapaniwala si Qiyongqi at sinabing, kalokohan, diviner. Mukhang ako, isang dakilang emperador, ay kailangang nasa tabi niya sa buong buhay ko. Hindi ka nagbibiro, tama? Tanong ni Qiyongqi, na nakatingin pabalik sa manghuhula. Maaari mong ilagay ang iyong buhay sa taya at suriin kung tama ako o hindi. Nakangiting sabi ng manghuhula. Inilibot ni Qiyongqi ang kanyang mga mata. Dati siyang heroic emperor, ngayon kailangan niyang umasa kay Lin Fang. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang. Siguro siya ay naging isang mababang emperador o isang karaniwang emperador o isang emperador. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at ipinikit ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay determinado siya. Kahit na sinabi ng manghuhula, sa kanya nakasalalay ang lahat. Nangangahulugan ito na kailangan niyang magpumilit, sa kalaunan ay masilaw niya ang buong kontinente ng siyam na ulap balang araw. Sige, tapos na ako. Sinabi ko sa iyo ang lahat kung ano ang naisip ko tungkol sa iyong mga espesyal na katawan, kakayahan, talento, layunin, at iba pa. Kung magbabago ka, dumaan sa hirap at karanasan sa pagbabago ng buhay, kung makaranas ka ng kamatayan, at iba pa.
Marahil ang sinabi ko sa iyo ay ganap na iba sa kung ano talaga ang magiging kalagayan mo. Fio. 4 pang gininto ang araw ang lumitaw sa ere. Isa ang binaril kay Huang Fulong, isa kay Jun Moshi at 2 kay Kung Ming. 9 na tagamasid ang naroon, ngunit 8 lamang ang nagpaputok ng mga pana. Tumingin si Lin Feng sa taong hindi nakapana, malamang na nangangahulugang iyon ng kanyang tagapagtanggol. Maraming tao ang bumuntong hininga dahil sinabi ni Lin Feng sa manghuhula na sabihin sa kanya ang kanyang hinaharap ng personal, hindi siya nakatanggap ng isang palaso, ngunit dahil hiniling ni Kung Ming na huwag tanggapin ang mga hula, 2 palaso ang ipinutok sa kanya. Ang ilang mga tao ay makasarili at nais na marinig ang mga hula ng mag-isa habang ang iba ay tumangging makinig. Ang mga hula ay isang bagay, ngunit ang ilang mga henyo ay mamamatay ng bata kahit na sinabi sa kanila ng manghuhula na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Sabi ng isang tao sa malamig na paraan na nagpapaalala sa karamihan na hiniling ni Lin Feng na marinig ang kanyang mga hula ng mag-isa. Gusto ng manghuhula na maging disipulo si Lin Feng na nangangahulugang magiging napakalakas niya. Ang ilang mga tao ay hindi pa kakawalan siya pagkatapos nito. Walang makakaalam kung si Lin Feng ay magiging isang emperador o hindi. Kung tinanggap ni Lin Feng na maging alagad ng emperador, maaaring iba ang kanyang buhay, ngunit gusto lang niyang malaman ang tungkol sa kanyang hinaharap at wala siyang pakialam sa kasalukuyan. Sa makatuwid, si Kung Ming mula sa Celestial Thunder Temple, na mayroon ding nakakatakot na espesyal na katawan, ay may mas maraming pagkakataon na mabuhay ng mas matagal kaysa kay Lin Feng. Kaya naman pinaputukan siya ng mga watchers ng 2 palaso. Sa labas, sinusubukan ng mga tao na maunawaan kung ano ang nangyari sa loob. Sa kanilang nakita, si Kung Ming ang tunay na nagwagi sa kaganapan. Nagulat din sila Jun Moshi at Huang Fulong, kahit ikumpara sa iba na ilan sa 10 pinakamalakas na cultivator ng bahwang. Sina Zuan Yuan at Yang Zilan ay nakangiti sa isang maningning na paraan. Mukhang isa lang siyang basura sa huli. Tumawa si Yang Zilan. Nang nag-uusap ang manghuhula at Lin Feng, nagkagulo ang mga tao, ngunit ang mga tagamasid ay hindi nagpaputok ng arrow kay Lin Feng, na nangangahulugang siya ay isang basura at hindi isang henyo. Emph. Malamig na umungol si Zuan Yuan. Tumingin ang manghuhula sa mga tagamasid at ngumiti. Lahat kayo ay may sariling tagapagtanggol, hindi ko na kailangang sabihin sa inyo ang inyong mga kinabukasan. Tapos na ang kaganapan. Kapag umalis ka sa ilusyon, huwag kalimutang ipagpatuloy ang pagsasanay sa paglilinang at manatiling determinado at matyaga. Sabi ng manghuhula na unti-unting nawawala. Ang Fortune City ay unti-unting nawala. Saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Sigaw ng isang tao. Pagkatapos ay napagtanto nilang lahat na wala na sila sa Fortune City. Nasa disyerto sila at may nakalatag na ulap. Sila ay kung saan dating Fortune City. Dahil sinabi mo na katulad ko ang mga taong iyon, papatayin ko sila at magiging mas malakas. Ako, si Mo Pang, ay tiyak na magiging isang mahusay na emperador at humanga sa mundo. Sa kalangitan sa itaas ng isa sa 4 na sinaunang lungsod na nakapalibot sa Fortune City, mayroong isang gininto ang mahusay na Oriental Greenfinch Rock na hindi naniniwala sa mga hula ng manghuhula. Sa ibang lungsod, naroon sina Qi Tiansheng at Qi Zhaozhao. Mukhang malungkot si Qi Tiansheng nang sabihin niya sa malamig na paraan. Dahil sinabi niyang hindi ako kasing lakas nila, papatayin ko sila at papalitan ko sila. Galit na galit ang pinakamalakas na cultivator sa probinsya. Lin Feng, humanda ka sa kamatayan. Matapos lumabas sa Fortune City, gusto pa rin ni Zuan Yuan na patayin si Lin Feng. Lin Feng, kahit ano pa ang iyong espesyal na katawan, maging ano ka man, papatayin kita at ang mga hula ay magiging walang laman na salita. Sabi ng Thunderbird sa langit sa isang lugar sa itaas. Lin Feng, hahanapin kita bago ka maging masyadong malakas. Hindi magkakaroon ng anumang hindi ka panipaniwalang mga henyo sa Tiantay. Sabi ni Long Teng sa langit sa isang lugar din. Gaya ng inaasahan ng maraming tao, lahat ay gustong patayin si Lin Feng pagkatapos ng kaganapan sa Fortune City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1197, Janj. Sa sandaling iyon, si Yiren Lei ay nasa langit at siya ay nakangiti sa isang maningning na paraan. Ang lahat ng bagay ay magbabago. Sabi ni Yiren Lei na may maningning na ngiti. Sinabi sa kanila ng manghuhula na magbabago ang lahat at magsisimula ang isang bagong panahon. Celestial Dragon Body, Celestial Body, Ancient Phoenix Body, Fire Body, Brutal Dragon Body, Celestial Ice Body, Imperial Immortal Body, The Watchers, The 7 Assassins, Feng Ling, Meng Qing, Kung Ming, Lin Feng. Ang lahat ng mga taong iyon ay magiging pinakamalakas na cultivator ng lalawigan ng bahwang. Siyempre, ang pinakamalakas na cultivator ni bahwang na nabigo ng manghuhula ay susubukan na sirain ang iba pa na mas maswerte. Sa ganoong paraan, mapapatunayan nila kung gaano sila kalakas at mananatili sa tuktok ng mga ranggo. Si Jun Moshi, Lin Feng at iba pa ay malayang makakapagpahinga sa hinaharap. Nakakagulat, si Lin Feng ay isa sa pinakamalakas na cultivator. Hindi ko pa siya narinig noon at wala ring marami pang iba. Sabi ni Yiren Lei. Pagkatapos, nawala siya. Si Lin Feng at ang iba pa ay nasa pagitan ng Fortune City at Sword City, sa harap ng ilang palasyo. Tumingin sila sa ambon kung saan dapat naroon ang Fortune City, at bumuntong hininga. Kailan ang susunod na pagkakataon na lumitaw ang Fortune City?
Si Meng Qing, Huang Fulong, Qiyong Chi at ang iba ay nakatayo sa tabi ni Lin Feng, ngunit si Qiyong Chi ay nakabalat kayo pa rin bilang Daoist monghe at tila hindi siya masaya. Little bastard, mag-iingat ka na mula ngayon. Maraming tao ang gustong pumatay sa iyo. Sabi ni Qiyong Chi. Alam ko, sabi ni Lin Feng na tumatango. Kahit na sinabi sa kanya ng manghuhula na magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan, binanggit niya na kailangan muna niyang manatiling buhay. Ang ilang mga tao ay papunta sa kanila, sila ay 2 sa 4 na pinakamagandang babae ng Bahuang Province. Feng Zuan at Zhu Biao. Lin Feng, hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ka. Sabi ni Feng Zuan na tumango kay Lin Feng. Pareho ka rin, sinabi sa iyo ng manghuhula na kung kinokontrol mo ang iyong emosyon, maaabot mo ang mga ulap. Sana patunayan mo na tama siya. Nakangiting sagot ni Lin Feng. Siyempre, magiging empress ang kapatid ko. Sabi ni Feng Ling na inilabas ang kanyang dila. Tumingin si Lin Feng kay Feng Ling at ngumiti. Mula sa sinabi ng manghuhula, malaki ang posibilidad na maging hindi ka panipaniwala si Feng Ling. Sa sinabi ng manghuhula, maaari kang maging isang nakakatakot na cultivator. Sana ay walang anumang tensyon sa pagitan mo at ng Celestial Land of Alchemists. Sabi ni Zhu Biao, sinasabi ang nasa isip niya. Nagkaroon ng ilang maliliit na problema sa pagitan ni Lin Feng at ng Celestial Land of Alchemists. Kung alam nila na ang manghuhula ay maghuhula ng ganoon kaliwanag na kinabukasan para kay Lin Feng, maaaring hindi nila siya pinahiya noon pa. Kung hindi na ako aatakehin ng Celestial Land of Alchemists, pwede tayong maging magkaibigan. Sabi ni Lin Feng na nakangiti ng mainit. Tumango si Zhu Biao, gagawin niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang matalik na relasyon kay Lin Feng. Hindi na ako makapaghintay na lumaban muli sa iyo balang araw, Lin Feng. Kahit na sinabi ng manghuhula na magiging napakalakas mo, sana ay magkaroon tayo ng pagkakataong lumaban muli. Kailangan ko pang maghayganti pagkatapos ng lahat. Sabi ni Zhu Biao, pagkatapos ay umalis na siya. Kahit kailan. Bulong ni Lin Feng. Kailangan ko ring ibalik si Feng Ling sa Chifeng Mountain. Matapos ang lahat ng mga bagay na natutunan natin sa Fortune City, kailangan nating magsanay ng kultibasyon sa kapayapaan sa ilang sandali. Sa susunod na lalabas ang lahat, malamang na lahat sila ay magiging napakalakas. Lin Feng, good luck. Sabi ni Feng Zuan na nakangiti sa palakaibigang paraan. Bihira na siyang makakita ng ganyang ngiti. Pagkatapos, umalis sina Feng Ling at Feng Zuan. Siyempre, walang nakakaalam maliban sa mga henyo mismo, na nakipag-usap sa manghuhula. Lin Feng, sa wakas. Lumabas ka. 2 tao ang dumating. Sina Lin Ruotian at Meng Ba. Tumiti sila at sinabing, Lin Feng, kumusta ka? Ano ang sinabi sa iyo ng manghuhula? Medyo naiinis sina Lin Ruotian at Meng Ba. Napakaraming malalakas na cultivator sa Fortune City, at kahit na malaki ang nakinabang nila sa pagpunta doon, ilang beses na silang nakatagpo ng mga mapanganib na cultivator at halos mamatay. Sa huli, hindi sila nakapunta sa 5 elemental na lugar kaya nakaharang sila sa labas. Ngunit sa dulo, nakita nila si Lin Feng na nakikipag-usap sa manghuhula mula sa labas. Sinabi niya na ako ay magiging isang mahusay na emperador. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Inilibot ni Lin Ruotian at Meng Ba ang kanilang mga mata. Hindi sila naniwala kay Lin Feng, hindi ganoon kadali ang maging isang mahusay na emperador. Kung sinabi ng manghuhula sa isang tao na magiging emperador sila, hindi na iyon masama. Kung sinabi niyang maaari silang maging isang karaniwang emperador, iyon ay mas kamangha-mangha. Hindi nila maisip na sasabihin ng manghuhula sa isang tao na maaari silang maging isang dakilang emperador. Lin Feng, kahit nasabihin sa iyo ng manghuhula na wala kang potensyal na maging isang emperador, kailangan mong ipagpatuloy ang pag-aalaga sa iyong sarili at ipagpatuloy ang iyong paglilina. Sabi ni Lin Ruotian na sinusubukang pasayahin si Lin Feng. Naisip na ni Lin Ruotian na nakakamangha ang pagpunta sa 5 elemental na lugar at pakikipag-usap sa manghuhula. Kahit na sinabi ng manghuhula kay Lin Feng na hindi siya maaaring maging isang emperador, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa paglilinang. Kahit papaano ay magkakaroon siya ng pagkakataon na maging isang malakas na cultivator ng Zun. Tama iyan, Lin Feng. Tingnan mo, hindi kami nakarating ni Lin Ruotian sa 5 elemental na lugar, ngunit hindi rin kami sumusuko. At least, kung iyon ang makapagpapasaya sa iyo, mas malakas ka sa amin. Sabi ni Meng Ba na tinapik ang balikat ni Lin Feng. Tumiti siya at idinagdag. Bukod dito, ngayong nakalusot ka na sa ikapitong layer ng Tianqi, talagang magiging malakas kang cultivator ng Zun. Maaari ka ring manirahan sa isang lugar sa lalawigan ng Bahuang at magkaroon ng sarili mong angkan. Naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Lin Feng at tinapik ang balikat ng kanyang mga kaibigan. Walang kwenta ang sasabihin sa kanila, hindi sila maniniwala sa kanya. Nakita ni Lin Ruotian at Meng Ba na hindi nalungkot si Lin Feng, kaya ngumiti sila at sinabi. Babalik kami sa Tiantai para magsanay ng kultibasyon, sasama ka ba sa amin? Ikaw mauna. May mga bagay muna akong gagawin. Sabi ni Lin Feng na umiling. Sige, alis na tayo. Sabi ni Meng Ba at Lin Ruotian. Ayaw nilang malungkot si Lin Feng kaya hindi na sila nagtanong muli tungkol sa manghuhula. Malalaman din nila sooner or later anyways. Tumingin si Lin Feng kay Huang Fulong at nagtanong. Huang Fulong, balak mo pa bang sumali sa Tiantai?
Hindi na, sinabi ng manghuhula na dapat kong tuklasin ang mundo at naniniwala ako sa kanya. Ako na lang ang magbibiyahe. Sabi ni Huang Fulong na umiling. Mabuti iyon, mabuti silang magkaibigan, ngunit hindi sila maaaring magkasama sa lahat ng oras. Ang bawat tao'y kailangang gumawa ng kanilang sariling landas. Pagkatapos maabot ang mga ulap, makikita nila ang isa't isa ng madalas at magsaya. Kailan ka aalis? Ngayon. Lin Feng, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Sa hinaharap, Jun Moshi, ikaw at ako ang mamamahala sa lalawigan ng Bahwang. Hahanapin din namin si Yuyu at Fei Yang. Sabi ni Huang Fulong. Nagbomb sila ng kamao at pagkatapos ay umalis si Huang Fulong. Kami ay. Sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa pagkawala sa malayo. Little bastard, alis na rin ako. Kailangan kong humanap ng fireplace para mag-practice. Babalik ako para hanapin ka. Sabi ni Kyungchi. Sinabi sa kanya ng manghuhula na makakasama niya si Lin Feng saglit, at naiinis siya nito. Kayong dalawa, sumama ka sa akin. Sabi ni Kyungchi, kausap si Duan Wu daw at ang Dragon King. Sige, huwag kang masyadong mabilis. Sabi ni Lin Feng. Napaungol si Kyungchi nang umalis siya. Kailangan niya ng malakas na apoy para mag-level up. Siguro ang Fire Mountain sa kanlurang bahagi ng Bahwang ay angkop para sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Meng Qing. Sa Janj. Sagot ni Lin Feng. Tapos, umalis na din sila. May nakabalik sa Janj bago si Lin Feng. Jian Wubei. May mga tanong siyang gustong itanong sa mga matatanda ng Janj. Nabalitaan ng mga tao sa Janj na ang kaganapan sa Fortune City ay tapos na at hindi na makapaghintay na makarinig muli tungkol dito. Wubei, paano iyon nangyari? Tanong ng isang matanda. Sinabi sa akin ng manghuhula ang aking hinaharap, sinabi niya na maaari akong maging isang mas mababang emperador at kailangan kong baguhin ang aking mga paraan ng pagsasanay sa paglilinang. Sagot ni Jian Wubei. Gusto niyang maunawaan kung ano ang nagawa niyang mali at kung ano ang dapat niyang baguhin. Ano naman sa kanya? Tanong ng matanda. Naunawaan ng lahat na pinag-uusapan niya si Lin Feng. Tila mas inaalala niya ang kinabukasan ni Lin Feng kaysa kay Jian Wubei. Walang pakialam na bamantong hininga si Jian Wubei. Ang espada lang ng kanilang ninuno ang inaalala ng kanyang angkan. Hiniling sa kanya ng manghuhula na maging kanyang alagad. Hindi niya mahulaan ang kanyang kinabukasan dahil kaya niyang magdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Sagot ni Jian Wubei. Ang mga mata ng matatanda ay kumikinang sa matatalim na ilaw. Gaya ng inaasahan, may pag-asa si Janj, hindi nahulaan ng manghuhula ang hinaharap ni Lin Feng dahil si Lin Feng ang espada ng kanilang ninuno. Sige, sige. Sabi ng matanda bago nagtanong. Paano siya tumugon sa manghuhula? Sabi niya gusto niyang maghintay at pag-usapan ito mamaya. Hindi masama, yun ang pagkataon niya. Kahit nawala ang manghuhula, siya ay magiging isang napakalaking cultivator. Sabi ng matanda na medyo nasa sabik. Sobrang nasiyahan siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1198, Sword Emperor's Path. Nang dumating si Lin Feng sa Janj, napagtanto niyang bukas ang gate at nalaman niyang may mga bantay sa pasukan, naghihintay sa kanya. Nanatiling kalmado si Lin Feng. Hawak pa rin niya ang kamay ni Meng Qing. Gayunpaman, nagulat si Meng Qing, lahat ng mga tao ni Janj ay nakatingin kay Lin Feng sa isang magalang at magalang na paraan. Curious siyang malaman kung ano ang nangyari. At ang kabaligtaran, nang makita ng malalakas na cultivator ng Janj si Meng Qing, sila ay natigilan. Ang espada ng ninuno ay bumalik na may kasamang babae. Young Master. Sabi ng matandang pinuno na nakayuko. Yumukod din ang iba pang matatanda sa harap ni Lin Feng. Tumanggo si Lin Feng, mukhang proud siya habang patuloy na naglalakad lampas sa kanila. Young Master, sino siya? Tanong ng malakas na cultivator. Ang TNG sword ni Lin Feng ay biglang lumitaw at bumaril patungo sa malakas na cultivator. Boom! Napailing ang taong iyon, ngunit hinarang ng kamay niya ang espada na parang madali lang. Kahit noon pa, mukha siyang natakot at sinabi, "Patawarin mo ako, Young Master." Ang espada ng ninuno ay may pasabog na personalidad. Ang iba ay namangha. Akala nila ay nakatingin sila sa isang batang emperador na si Wu Tianjian. Narinig nila ang mga kwento ng kanyang nakaraan, kung tutuusin. Sabi ko nga, nasa katawan na ako ni Lin Feng kaya ako si Lin Feng. May sarili akong buhay, kaya hindi mo ako pwedeng tanungin tungkol sa personal kong buhay. Malamig na sabi ni Lin Feng. Hindi man siya ganoon kalakas kumpara sa mga matatanda, kahanga-hanga pa rin siya. Ayoko. Sabi ng matanda na nakayuko. Nang makita nila na si Lin Feng ay nakalusot hanggang sa ikapitong layer ng TNT at kung gaano kasabog ang kanyang espada, mas kumbinsido sila na bubuhayin si Janj dahil sa kanya. Ilang libong taon na nilang hinihintay ang panahong ito. Malamig na umungol si Lin Feng at naalala ang kanyang TNG sword. Pagkatapos, nagpatuloy sila ni Meng Qing sa unahan. Walang pakialam na sinabi ni Lin Feng, babalik ako sa libingan. Walang makakasunod sa akin, at bukod pa rito, mula ngayon, hindi ko na kailangan ng sinumang magbabantay sa libingan. Si Lin Feng ay parang Diyos na ngayon sa Janj, kaya nakinig sa kanya ang mga tao. Pagkatapos ay nawala siya sa kailaliman ng Janj. Nasa likod ng karamihan si Jian Wubei at nakita niya si Lin Feng na nawala sa di kalayuan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Noon pa man ay umaasa siyang siya ang bubuhay sa clan, ngunit si Lin Fang ang maluwalhati ngayon. Ang lahat ay nagbigay pansin lamang kay Lin Fang. Hindi ito masyadong inisip ni Lin Fang. Inaasahan ni Janj na siya ay naging alipin ng espada, ngayon ang kanyang mga alipin ay mga tao ni Janj. Bakit naman siya matutuwa tungkol doon? Dinala ni Lin Fang si Meng Qing sa libingan. Ang chi mula sa putik ay hindi gaanong nakakasilaw, ngunit ang matanda ay nasa loob pa rin. Siya ay mukhang pagod, bagaman. Nakaupo siya sa kanyang walis at mukha siyang malungkot. Guro, sabi ni Lin Fang na may mahinang ngiti. Bumalik ka na, sabi ng matanda. Nilagay niya ang kamay niya sa pader at dahan-dahang tumayo, parang nahihirapan siyang tumayo. Mabilis na lumapit si Lin Fang at tinulungan ng matanda na tumayo, pagkatapos ay pinunasan niya ang alikabok sa mga balikat ng matanda. Tumiti ang matanda at sinabi, tatanda na ako. Hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Umubo ang matanda habang nasa tapat ng bibig ang mga kamay. Mukhang mas malala pa ang kalagayan niya kaysa sa huling pagkakataon na naroon si Lin Fang. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at tumingin sa kanila, may dugo sa mga ito. Hindi nagsinungaling ang matanda tungkol sa kanyang kalusugan noon pa man. Master, laging iniisip ni Lin Fang na ang matanda ay nagkunwaring may sakit, ngunit ngayong umuubo siya ng dugo, hindi siya sigurado. Ang matanda ay talagang malakas na cultivator, kaya't kung siya ay may sakit, hindi siya maaaring makatulong. Okay lang ako, maraming taon na akong may sakit. Nakangiting sabi ng matanda. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kailaliman ng libingan. Sinundan siya nina Lin Fang at Meng Qing. Naglakad sila patungo sa silid kung saan nakaburol ang espada noon. Pagpasok nila sa kwarto ay kusang sumara ang pinto at muling umupo ang matanda. Umupo din si Lin Fang. Girlfriend mo ba siya? Ang asawa ko, sagot ni Lin Fang. Hindi masama. Maswerte ka na naging asawa mo si Zhu Linglong. Sa tanda. Nagkatinginan sina Meng Qing at Lin Fang, tiyak na hindi ordinaryo ang matandang ito. Nakilala ng matandang lalaki si Zhu Linglong sa unang tingin. Guro, ang sakit mo. Sabi ni Lin Fang. Dahil nakilala ng matanda si Meng Qing, malamang na napakalakas niya, lampas sa naiisip nila. Kaya malamang malubha ang kanyang karamdaman. Huwag kang mag-alala. Matagal na akong may sakit. Sabi ng matanda na umiling. Master, tingnan natin kung magagamit mo ito. Sabi ni Lin Fang. Nakipagkamay siya at lumitaw ang isang asul na jade. Ito ay ang mantsa ng luha na puno ng lakas ng sigla. Ang bahid ng luha ng buhay. Bulong ng matanda. Tumiti siya at sinabi, nakuha mo sa Fortune City, tama. Hindi masama. Ngunit ito ay hindi sapat na malakas para sa akin. Napakabait mo, ingatan mo yan. Hindi sapat ang lakas. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Malamang may sakit talaga ang matanda. Ipakita mo sa akin kung gaano ka naunlad sa Fortune City. Sige. Tumango si Lin Fang at kinuha ang kanyang Tianji sword at pinakawalan ng lahat ng lakas nito. Mukhang nagulat ang matanda at tumango. Sige, mahirap siguro. Marahil ay marami kang pinaghirapan para makamit iyon. Mukhang ang pagtataas ng espada ay hindi na problema para sa iyo. Ang pagtataas ng aking espada ay hindi isang problema, ngunit sa labas ng Fortune City, hindi magiging madaling makahanap ng mga lugar na angkop para dito. Sabi ni Lin Fang na inaalala ang kanyang espada. May mga pagkakataon sa lahat ng dako. Mayroon akong isang serye ng mga kasanayan na pagmamayari ni Emperor Wu Tianjian dito, interesado ka ba? Tanong ng matandang lalaki na nakangiti kay Lin Fang. Nagulat si Lin Fang, syempre hindi siya tatanggi. Sobrang interesado ako, syempre. Sagot ni Lin Fang. Sige, ipapadala ko sila sa iyo. Sabi ng matanda, binuksan ang kanyang ikatlong mata. Isang liwanag ang lumitaw at lumipat sa ikatlong mata ni Lin Fang, pagkatapos, maraming alaala ang bumahas sa kanyang isipan. Mahinahon niyang siniyasat ang mga ito, ngunit kumislap ang kanyang mga mata ng matatalas na liwanag ng espada. Paglilinis ng puso mula sa mortal na mga gawain, sa kapayapaan sa sarili, walang tibak walang kakuhan, isang tibak sa kamay, lumalaban sa mga batas ng tao at banal. Sabi ni Lin Fang. Siya ay bamantong hininga at sinabi. Ang emperador ng espada ay isang walang katulad na anak ng langit. Ano sa tingin mo? Tanong ng matanda kay Lin Fang. Ang emperador ay may dalisay na puso, walang ego, at siya ay payapa sa kanyang sarili, ngunit kapag hawak niya ang kanyang espada sa kanyang kamay, maaari niyang suwayan ang mga batas ng universo. Sabi ni Lin Fang. Ang kanyang mga salita ay nagmula sa kanyang puso. Kailangan mo ba ng anumang mga diskarte o kasanayan sa espada? Tanong ng matanda. Ayaw ko. Sabi ni Lin Fang na umiling-iling bago idinagdag, naglalakad ako sa sarili kong landas sa mga tuntunin ng paglilinang ng espada. Hindi ako kasing lakas ng Sword Emperor noon, ngunit huhubog ako sa aking kapalaran bilang isang cultivator ng espada at balang araw gagawa ako ng sarili kong kakayahan sa espada. Sabi ni Lin Fang. Tumiti at tumango ang matanda. Si Emperor Wu Tianjian ay hindi kailanman nag-aral ng mga pamamaraan ng mga ninuno. Itinaas niya ang kanyang espada sa loob ng 10 taon, pagkatapos ay nilinis niya ang kanyang puso mula sa mga dumi, at pagkatapos ay nilikha niya ang kanyang sariling kapalaran bilang isang cultivator ng espada. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Chapter 1199, pag namimiss mo ko, magkikita tayo. Janj, Swordgrave.
Si Meng Qing at Lin Fang ay nag-iisa ngayon. Lumabas na ang matanda dala ang kanyang wallis at nag-iisip ng kung ano-ano. Si Lin Fang ay nakasuot ng maganda, nakasisilaw na walang laman na robe sa kalawakan. Walang laman ang space robe. 7 araw nang nasa libingan si Lin Fang, at binago niya ang banal na sandata na iyon sa buong panahon. Kaya na niyang kontrolin ang mga walang laman na space abstruse energies para mabago niya ang banal na sandata na iyon para maging mas angkop ito. Kahit nakaunti lang ang kaya niyang baguhin dahil kulang ang kanyang cultivation level, sobrang nasiyahan na siya. Ang silweta ni Lin Fang pagkatapos ay biglang nawala at pagkatapos ay muling lumitaw. Ngayon ay maaari na siyang magtago gamit ang kanyang robe sa pamamagitan ng pagbukas ng mga pinto sa ibang mga espasyo at pagbabalik. Ang walang laman na space robe ay makakatulong din kay Lin Fang na maunawaan ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo. Inalis muli ni Lin Fang ang mantsa ng luha para sa isang cultivator ng layer ng Tianqi, ang gayong kayamanan ay mahalaga. Magagamit niya ito para magpagaling o magpagaling ng ibang tao. Sa kasamaang palad, hindi niya ito magagamit sa matanda. Kunin mo, sabi ni Lin Fang kay Meng Qing. Noong nakaraan, siya ay tumanggi, ngunit ngayon ay nais niyang pilitin siya. Sa akin o sa iyo, may pagkakaiba ba? Tanong ni Meng Qing na malumanay na nakangiti. Nang makita ni Lin Fang ang kanyang ngiti, natunaw ang kanyang puso at hindi na siya makakilos ng matatag sa kanya. Tumiti lang siya ng pilit at niligpit iyon. Umalis na tayo. Sabi ni Lin Fang na naglalakad patungo sa matanda. Pumunta ka, sabi ng matanda. Nakapikit ang kanyang mga mata at sinabi niya iyon kasabay ng pag-uusap ni Lin Fang. Walang sinabi si Lin Fang. Yumuko lang siya sa harap ng matanda at saka umalis na sila Meng Qing. Young Master. Isang matandang gwardya ang nasa labas, magalang siyang yumuko sa harap ni Lin Fang nang makita siya. Tulungan mo ako sa pamamagitan ng pagkuha sa akin ng makakasama ko sa paglalakbay, kailangan kong maglakbay ng malayo at mabilis. Malamig at mayabang na sabi ni Lin Fang. Magalang na sumagot ang matanda. Maghintay, may kukunin ako para sa iyo. Hihintayin kita sa labas ng Janj. Sabi ni Lin Fang. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas ang ilang matatandang lalaki at lumitaw ang isang espada sa harap ni Lin Fang. Nakipagkamay ang isang matandang lalaki at lumaki ang espada. Kayang tumanggap ng 100 tao. Henyo. Isip ni Lin Fang. Kakasabi lang niya ng isang pangungusap at inalok siya ni Janj ng isang hindi kapani-pani walang kayamanan. Young Master, ang espadang iyon ay madaling baguhin at madali itong kontrolin, at napakabilis nito. Sige. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Pinahintulutan niya ang kanyang makajos na kamalayan na magkaroon ng koneksyon dito. Pwede ka na umalis, kontakan mo ako kung may problema ka. Hindi na kailangang hanapin ako. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Pagkatapos sabihin niyon, tumalon sina Meng Qing at Lin Fang sa espada, at pagkatapos ay pinalapot ang purong chi sa paligid ng espada. Sa isang iglap, sumigaw si Sword Chi at ang espada ay gumapang sa kalangitan. Mas mabilis pa ito kaysa sa mga bangka ng Yang Clan. Nakakatakot ang bilis. Naisip ni Lin Fang at Meng Qing. Isang malakas na hangin ang humahampas sa kanila at bahagyang sumakit. Masyadong mapagbigay sa kanya si Janj. Bumalik sa Tiantai, unti-unting bumabalik ang mga tao. Marami sa 81 disipulo ng unang batch ay mula sa mayayamang pamilya, kaya't mayroon silang mga sasakyan upang bumiyahe ng mas mabilis. Kasabay nito, maraming tao sa buong lalawigan ng Bahwang ang nagsisikap na malaman ang higit patungkol sa nangyari sa Fortune City. Gayunpaman, ang natutunan lamang nila ay kung sino ang nakakita sa manghuhula. Wala silang alam kung sino ang nabaril ng mga gintong palaso ng Watchers o kung ano ang sinabi ng manghuhula. Walang nagsalita na handang pag-usapan iyon. Ang mga nakakita sa manghuhula ay hindi kapani-paniwalang mga cultivator, at ang mga hindi nasisiyahan sa mga hula ay hindi gustong banggitin kung ano ang nangyari. Ang mga nakatanggap ng hindi kapani-paniwalang mga hula ay hindi interesado sa kaluwalhatian, sila ay nakatuon sa pagiging mas malakas na cultivator. Sa makatuwid, mahirap malaman kung ano talaga ang nangyari doon. Si Kung Ming ay nabaril ng 2 gintong arrow kaya siya ang manghuhula ay malamang na naghula ng isang hindi kapani-paniwalang hinaharap para sa kanya. Nagulat ang mga tao kina Jun Mongxi at Huang Fulong dahil hindi sila kabilang sa nangungunang 10 pinakamalakas na cultivator ng Bahwang Province. Marahil sila ay may mga espesyal na katawan. Medyo kalmado ang lalawigan ng Bahwang noong mga araw na iyon. Ang mga bumalik mula sa Fortune City ay nagpapahinga at nagsasanay sa paglilinang ng hiwalay. Sa susunod na lalabas sila, lalakas pa sila at mamamangha sila sa buong probinsya. Isang sumisipol na espada ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Tiantai. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at nakita ang dambuhalang espada na iyon. Bumalik na si Lin Fang. Nakita ni Lin Fang ang manghuhula. Sabi ni Lin Routian sa mga kapwa niya disipulo nang makita niyang nakasakay si Lin Fang sa higanteng espadang iyon. Hehe, ang unang Tian level na disipulo ng Tiantai, hindi masama. Nagtataka ako kung ano ang sinabi sa kanya ng manghuhula. Sabi ng lahat na nakangiti sa paraang palakaibigan. Pagkatapos ay bumaba ang espada, parehong tumalon sina Lin Fang at Meng Qing. Maraming tao ang nagulat nang makita nila si Meng Qing. Mukha siyang Diyosa. Siya ba talaga ang asawa ni Lin Fang? Lin Fang, kapatid, sabihin sa amin kung ano ang sinabi sa iyo ng manghuhula. Nagtataka at nasasabik kami.
Maraming tao ang natigil sa labas at nakita lamang ang manghuhula na nakikipag-usap kay Lin Feng, hindi nila narinig ang sinabi niya. Lahat ng pumasok sa loob ay maaaring maging isang emperador hanggat hindi sila napatay, halos iyon ang sinabi ng manghuhula. Nakangiting sagot ni Lin Feng. Lahat ng tao ay maaaring maging isang emperador. Gaano nakakatakot? Bulong ng isang tao. Oo, maraming tao ang may espesyal na katawan. Celestial Body, Phoenix Body, Brutal na Dragon Body, Celestial Dragon Body, Imperial Immortal Body. Gayun din, maraming tao ang humiling sa manghuhula na panatilihing kumpidensyal ang kanyang mga hula. Paliwanag ni Lin Feng. Ano naman sa'yo? Ano ang sinabi niya sa iyo? Tanong ng isang nakangiti. Inaasahan nila na ang Tiantay ay hindi magiging mas mahina kaysa sa alinman sa iba pang mga grupo ng impluensya. Sinabi niya na kami ng aking asawa ay may potensyal na maging mga dakilang emperador. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Napaawang ang bibig ng lahat. Pagkatapos ay sinabi nila, halika, itigil ang pagpapakitang tao. Sa lalawigan ng Bahwang, napakatagal nang walang naging isang mahusay na emperador. Ang mga dakilang emperador ay naghahari sa mundo, pagkatapos ng lahat. Tumigil ka sa pagmamayabang. Lahat ay tumatawa ng mapanukso dahil hindi sila naniniwala kay Lin Feng. Nagkibit balikat si Lin Feng at wala nang ibang sinabi. Nagustuhan niya ang kapaligiran sa Tiantay. Sa pagkakataong iyon ay biglang naging napakalma ang lahat dahil sa di kalayuan ay may sumulpat. Ito ay isang babae na mukhang maganda at eleganteng. Yuzin. Sabi ni Lin Feng nang makita siya. Xinye. Nang makita siya ni Meng Qing, naisip niyang si Xinye iyon. Hindi ako si Xinye, pero parang kamukha ko talaga siya. Sabi ni Qiu Yuzin na umiling. Ang pangalan ko ay Qiu Yuzin, asawa ka ba ni Lin Feng? Napakaganda mo, bakit pakiramdam ko kilala ko rin siya? Nalilitong isip ni Qiu Yuzin. Nakita niya sila sa Fortune City, at sa unang pagkakataon na nakita niya si Meng Qing, pamilyar na pakiramdam niya na parang kilala niya siya. Hindi ikaw Xinye. Natarante si Meng Qing, iba ang chi nila, pero bakit parehas sila ng itsura? Lin Feng. Tumiti si Qiu Yuzin at naglakad papunta kay Lin Feng. May gusto siyang sabihin, ngunit ngumiti si Qiu Yuzin at sinabi. Naparito ako para pag-usapan ng iba. Gusto kong bumalik sa clan ko. Aalis ka. Nagulat si Lin Feng. Talagang gusto nilang bumalik ako. Sabi ni Qiu Yuzin na tumatango at nakangiti. Nanatiling tahimik si Lin Feng, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alis na ako. Perfect match kayo ng asawa mo. Sabi ni Qiu Yuzin. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Yuzin. Sabi ni Lin Feng na humahabol sa kanya. Kailan tayo magkikita ulit? Tumingon si Qiu Yuzin at ngumiti ng walang pakialam. Kapag namiss mo ako, maaari tayong magkita muli. Pagkatapos, inilabas niya ang bangkang ibinigay sa kanya ni Lin Feng, tumalon doon at umalis na kamakaway kay Lin Feng. Gayunpaman, kahit na siya ay nakangiti, nakita ni Lin Feng ang mga luha sa kanyang mukha. Kapag namiss mo ako, makikita natin ang isa't isa, bulong ni Lin Feng. Pagkatapos, umupo si Meng Qing sa tabi niya. Tumingin siya sa kanya at mukhang hindi siya masaya nang sabihin niya. Dinurog mo ang puso ng isang babae. Tumiti si Lin Feng ng pilit. Walang oras si Lin Feng para mag-react. Kung namimiss mo siya, pumunta ka at pabalaykan siya. Sabi ni Meng Qing na ibinaba ang kanyang kamay. Hinawakan ni Lin Feng ang maliit na kamay ni Meng Qing. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1200, ang dakilang pagbabago ni Qiu Yuzin. Kalmado si Tiantay dahil maraming tao ang nagsasanay ng kultibasyon, lalo na ang mga nakapunta na sa Fortune City. Tinatangkilik nila ang makapangyarihang chi mula sa Tiantay upang maging mas malakas. Walang nagtanong tungkol sa Fortune City, ang mga tao ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling paglilinang sa Tiantay. Ang mga direktang disipulo at ang mga disipulo sa antas ng Zun ay mayroon ding sariling mga bagay na dapat gawin. Nanatili si Meng Qing sa palasyo ni Lin Feng. Maraming makasaysayang vestiges, kaya perpekto para kay Meng Qing na magsanay. Gayunpaman, wala si Lin Feng. Siya ay nasa kanyang espada, umalis sa Tiantay at pumunta sa Hilaga. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang maging mas malakas sa landas ng paglilinang ng espada. Pagkaraan ng 10 araw, may nakakita sa isang napakalaking bundok sa hilagang bahagi ng Bahwang na nasusunog. May mga nagsabi na may isang binata na nagsasanay doon. Mayroon siyang nakasisilaw na espada at naglabas ng nakakapasong mainit na sunog ng araw. Makalipas ang 1 buwan, umihip ang malakas na hangin sa mga bundok na iyon. May nakakita sa isang binata na naka-crossleg, mukhang 20-21. Maaari niyang ilabas ang mga lakas ng hangin na maaaring pumatay sa mababang antas ng mga Zun cultivator. Ang kanyang espada ay mukhang nakakatakot din, kasing takot ng kanyang lakas ng hangin. Gayunpaman, nang marinig iyon ng karamihan, nakaalis na ang binata. Ilan na lang sa kanyang lakas ang natitira. Hindi makalapit ang mga tao sa bundok na iyon. Kahit na ang mga ordinaryong Zun cultivator ay hindi makalapit dito. Pagkaraan ng 3 buwan, sa gilid ng dagat ng Huang, kung saan kakaunti ang ahas pumunta, nagkaroon ng napakalakas at marahas na hangin. Maraming bangkay ang inilibing doon, lahat sila ay naaagnas mula sa tiwangwang chi ng dagat ng Huang.
Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumakad papunta doon, nagulat siya nang makita ang dalawang silhouette doon. Parang patay na sila, pero parang buhay pa. Na-curious siya at nagpas siyang lumapit. Gulp. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay cultivator ng unang layer ng Zunchi, ngunit nang makita niya iyon, siya ay namangha at halos hindi makahinga. Namutla ang kanyang mukha. Mga patay na nabuhay muli. Tap, tap. Umabant pa siya ng ilang hakbang at nakita niya ang isang binata, magulo ang buhok, pero mukhang malinis naman siya. Siya ay mukhang 20-21 taong gulang. Napagtanto ng binata na may nagmamasid sa kanya, kaya panay ang tingin niya rito. Ang tingin ito lamang ang nagpabilis ng tibok ng puso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, bumangon sa ere ang binata at umalis. Saang hindi kapani-paniwalang grupo galing ang binatang iyon. Naisip ng nasa katanghaliang gulang na Zone Cultivator. Naglakad pa siya at lalong namutla ang mukha niya. Cursed corpses. Agad na kumislap ang silweta ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumakbo siya sa pinakamalayo at kasing bilis na para bang may nakita siyang hindi nakakatakot. Walang pakialam ang binata, patungo siya sa hilaga sa dagat ng Huang. Hindi siya naapektuhan ng chi ng dagat ng Huang, sa halip, ibinukan niya ang kanyang bibig at nilamon ang nasirang chi. Sa wakas, nakita ng binata ang ilang mga bangka, ngunit hindi ito kasing ganda ng mga gawa ng mga dalubhasa sa bangka. Ang mga bangkang iyon ay parang ginawang isa-isang tao lamang ang magdala. Napakabihirang makita iyon sa Huangzi. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng sipol. Ang mga taong iyon sa mga bangka ay nagtaas ng kanilang mga ulo at nakita ang isang binata na lumilipad sa ibabaw ng Huangzi pagkatapos, dumiretso sa dagat ang binata. Nagpakamatay ba siya? Bakit gustong magpakamatay ng isang natatanging binata? Naisip ng isang matandang buntong hininga. Mukhang napakabata at malakas ang binata. Siguro siya ay labis na nalulumbay o nasaktan, kung hindi, ang isang napakahusay na binata ay hindi magpapakamatay. Baka nasira ang puso niya. Sabi ng iba na sinusubukang hulaan. Mga Ginoo, tingnan mo, babalik siya, hindi siya namatay. Sa sandaling iyon, ang karamihan ay hindi makapaniwala. Bumalik ang binata sa tubig. Paano ito posible? Kahit na ang mababang antas ng mga Zone Cultivator ay mamamatay kapag ginawa nila iyon. Nakasimangot yung mga taong yun. Baka ayaw niyang magpakamatay. Mga Ginoo, may hawak siyang espada. Sabi ng iba. Nagsusurf sa alon ng binata at sinusundan siya ng espada. Bilisan mo, hanapin mo ang pinuno. Sila ay namangha. Paanong hindi namatay ang binatang iyon? Ngayon, nakahiga na siya sa dagat. Anong ginagawa niya? Nagsasanay ba siya ng paglilinang? Nag-aaral ba siya? Gayunpaman, sa isang punto, nawala siya at hindi na nila siya mahanap. Ano ang nangyayari? Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang Zone Cultivator at tinanong ang mga cultivator. Guro, may nakita kaming nagsasanay sa paglilinang sa gitna ng dagat. Sabi ng isang tao. Anong antas ng paglilinang? Tugatog ng layer ng Tianqi. Imposible. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay namamatay kapag pumasok sila sa dagat ng Huang. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Sabi ng isang lalaki. Pupunta ako at tingnan. Sabi ng cultivator na naglakad sa direksyong iyon, bumalik at umiling. Sobrang nakakatakot, hindi rin ako makakapunta. Kung may alon, baka patayin ako nito. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Hindi siya pwedeng maging Tian level cultivator. Sabi ng matanda. Nanatili silang tahimik. Nasaan ang binatang iyon? Napakalayo niya sa gitna ng dagat. Mabagal na lumipas ang oras. Kalahating taon na ang lumipas mula nang matapos ang mga kaganapan sa Fortune City. Nagsimulang magpakita muli ang ilang mga henyo. Sa hilagang bahagi ng Bahwang, dalawang tsismis ang bumulaga sa buong lalawigan. Ang una ay tungkol kay Qiu Yuzin, na tila, kalahating taon na ang nakalipas ay nagbago, at sa 6 na buwang iyon ay mabilis na nag-level up. Siya ngayon ay nasa pinakatuktok ng layer ng Tianqi o nakalusot na siya sa layer ng Zunqi. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari sa kanya. Ang isa pang chismis ay tungkol kay Zuan Yuan. Malamang na pumunta si Zuan Yuan sa Tiantai at pinatay ang sinumang level cultivator ng Tian na nakatagpo niya. Galit pa rin siya at parang napahiya dahil sa nangyari kanina. Sinabi ng ilang tao na ginawa niya iyon dahil wala si Lin Fang. Kung hindi, maaaring napatay na siya ni Lin Fang. Gayunpaman, ang malalakas na cultivator ng Tiantai ay walang pakialam at walang ginawa para pigilan siya.